Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Hangganan ng Pagtitimpi. Ito yung isa sa latest post ni General Romeo Puques. Doon ba sa issue na tinatakot ang mga retired soldiers na baka daw tanggalan ng pensyon. Ay nako. Ipinahayag ni retired Major General Romeo V. Puques na posibleng sumabog ang galit ng mga mamamayan kung itutuloy ng Armed Forces of the Philippines ang plano nitong tanggalan ng pensyon ang mga retiradong sundalo at opisyal na umano'y nagkakalat ng fake news o nag-uudyok ng sedisyon sa social media. Sa isang pahayag, sinabi ni Puques na ang ganitong hakbang ay hindi lamang labag sa batas, kundi maaari ring magsilbing huling patak ng pasensya ng mga Pilipinong sawang-sawa na sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Ito, ang kanyang in English na yung English version at Tagalog muna. Kansilahin mo ang pensyon ng isang sundalo at maaring maabot na ang bansang ito ang hangganan ng pagtitimpi na matagal nang hinihintay ng mga galit na mamamayan. English. Cancel a soldier's pension and this nation might just hit the tipping point for the outraged citizens are waiting for. Ang reaksyon ni General Puques ay kasunod ng pahayag ng AFP na kanilang minomonitor ang ilang retiradong opisyal kabilang ang mga ranggong Major General o Rear Admiral na umano'y nagpapakalat ng maling impormasyon at nag-uudyok ng pagkawatak-watak sa hanay ng militar. Okay, so ito naman ang akin. Minomonitor ko yung mga post ni General Puques. Pati yung kanyang mga salita doon sa mga rallies. Wala naman akong nabasa o narinig na fake news yung sinasabi niya. At wala ring sedisyon. Iginiit nga niya yung kanyang post bago yung September 21 rally. No violence. Sabi niya, very clear. Walang magdala ng any bladed weapon. Ano lang, kapote, damit, pagkain, kasi 3 days ata yung nila noong September 21, 22, 23. Ganon ang kanyang mga statements. So, nasaan yung inciting to sedition? Nasaan yung fake news? Wala akong makita. Anyway, tipping point. Para bang bulkan? Mainit sa loob ng bulkan. Pag hindi na kaya yung init, talagang sasabog yan. Ito yung pagsasalarawan ni General Puques. Pag ituloy nila ito na tanggalan ng pensyon itong mga nagsasalita, baka yun na, sumabog ang galit ng mga sibilyan. Ito, basa tayo sa mga comments. Ito, kilala ko ito. Glenn Namok, pastor, kaibigan ko. Sabi niya, it's a big joke. Threatening retired generals, fighting and exposing corrupt government officials. Sorry to say, to those people who are behind corruption, Filipino people are not bobo and blind. Ano bang akala ng administrasyong ito? Ang Pilipino walang katalinuhan na makakita sa nangyari. Grabe, talamak ang korupsyon. At ang sinisigaw nitong mga retirado, kasama na ko, ang nilalabanan, korupsyon.
So what's wrong with fighting with corruption? Nakakatuwa yung pahayag ng Nagkaisa Coalition. Ito yung largest coalition of labor groups in the Philippines. Ang presidente nila si Attorney Sani Matola. Yung yung pagsasalita ng mga retired soldiers against corruption is a patriotic duty. Sabi niya, hindi yan sedisyon. Sino pa yung mga nagsabi? Retirement, yung love of country does not end after retirement. Kung bakit nagsasalita sina General Pukis, General De Leon, General Magalong, retired general yun kasama na rin ako, plus other soldiers na nagsasalita, because we love this country. Ako, ang pension ko galing sa taong bayan. Kaya ang loyalty ko, una, Diyos, konstitusyon, taong bayan. Tumatanggap ako ng sweldo galing sa taxes ng taong bayan. And itong pagsasalita ko ngayon is serving my countrymen. Kasi nga, kung hindi tayo magsalita, anong mangyari? May kasabihan. Kung hindi tayo, sino pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kaya, maalala ko tuloy ang pahayag ng advisor sa ICI, General Azurin. Sabi niya, revolution on the streets cannot heal our nation. Wala daw maitutulong ba ang rally, pagprotesta sa korupsyon? Mayroon. It's our constitutional right na magsalita, magpahayag ng aming saloobin sa talamak na korupsyon na nangyari. Ngayon lang ito nangyari. Worse than yung Marcos Sr. According to Justice Antonio Carpio, doble, triple ang kalala ng korupsyon ngayon kumpara nung Marcos Sr. So ano ngayon? Happy tayo? Hindi Kaya pati mga artista, wala na. Lahat na, nagsasalita na. Dahil sa talamak. Tapos, gusto nyong takutin ang mga retired. Takutin dahil mawalan ng pensyon. No way, takot na kami kagad. Kaya hindi na kami pwedeng takutin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Niyan ako ni Miko, ako siyang bisitahon nga nanam siya og kape. So muna ni ang napalit namo nga seedling nga tag 25 pesos ang kada isa. So nananom na sad silang Miko. So tag 300 ni Miko ang nakatag si mga 300 na. Kasi Sa kung mga kape. So pila na dahil ang imo tanan? Kuha 900. 900 ang imo. Mm. So dako-dako na gid ang tanom ni Miko. 900 na tanan. Mana ni gili ogon sa gitam na ni Miko sa kape. Operation itong YouTube para plaster sa kamot. Operation na ito para operation na itong itiog. Yunta. Muna ni gilo agon sa bangag. Sa Ginoo nga nagsuportar ng kape nga kung makaharvest may mawas naman sa mong kalisod. Oo. Salamat kayong nagtanaw sa YouTube.
Nga 900 na ang imong tanom nga kape. Kape nakadugang 300 kapin. So Nakadugang sa 600, 900 ang kape. so daghan-daghan na gyud. Ganda naga akong tanom yun. So naa na kay anak nga naga-eskwela na. Na Mm. preschool akong anak. Salamat kayo. Salamat.